Hi guys, this is Ten from Utang HQ. So, today try natin tulungan tong si ating 25-year-old na may 500k na utang. So, let's start. Hello po, last week I decided to compute po lahat ng utang ko and nagulat ako. Kasi lumaki ng 500k ang utang ko sa credit cards, OLAs, at online shops. Kaya pala kada sweldo, parang wala nang natitira sa sweldo ko. Ilang months rin, napanay ako libre kanila mama, panay grab food. Wala akong tulog kakaisip kung anong gagawin po. It started po last year when my tita died. Si mama lang po only family niya. And wala rin pong ipon yung tito ko. Si mama po lahat sumagot ng bills at pagpapaliping. Nagbigay din po ako ng 20k that time para makatulong sa parents ko. I had credit card debt po that time. Meron na. Okay. Dahil kakagaling ko lang po sa travel. Okay. Then, I saw po yung S-Pay later. Hanggang sa ayun po nag-start na magtapal-tapal lahat. Okay. Meron din po akong masamang ugali na kapag nakikita ko yung deposit account ko na walang laman, hahanap ako ng pera para magkaroon siya ng laman. Okay. Tapos maya-maya magagastos naman. I go for wag mong ubusin yung laman para meron siyang laging laman. So, itong week po talaga na grabe. Damang-dama ko po na lugmok na talaga ako. Manghihingi lang po ng advice kung ano ang pwedeng gawin. Inisip ko po yung snowball method na nababasa ko pero parang wala na po talagang pumapasok sa utak ko. Di ko alam kung ano ang uunahin. Tatakot po akong sabihin sa parents ko. Ayaw ko pong dumagdag sa isipin nila. Tandaan nyo to kasi may dadagdag tayong detail regarding this one. So kinakabahan din po ako sa mga nababasa ko about po sa pangaharas ng OLAs. Never naman po ako pumalis sa payment, ngayong buwan lang po, gawa ng credit cards. So itong part na to, na-mention niya natatakot daw siyang sabihin sa parents niya. Kasi regarding that, nung nagkausap na kami sa chat, ang sabi niya kasi pupunta sila sa Hong Kong sa December ng parents niya. Tapos, yung projected niya, 60,000 daw yung magagastos for that trip. So, sinabi ko na actually na i-cancel na niya yung trip niya. Kasi talagang hindi niya afford. Pero sige, i-plot muna natin lahat, no? Kung ano bang magiging itsura kapag tinuloy nila yung Hong Kong trip nila this December. So, let's start. Dito tayo muna sa categories. So, ito, isang beses nyo lang isi-set up to. So, dito sa income, lalagay nyo lang yung salary nyo. Kung may iba kayong sources of income, lagay nyo lang din. Sa savings naman, I suggest na kumuha kayo ng high yield savings account tulad ng CBank, CIMB, tsaka GoTime para mataas yung interest dun sa savings nyo. So, needs yung mga category na kailangan nyo para mabuhay. Yung wants, well, yung mga fun-fun lang na pwede namang wala. Okay? So, next punta tayo sa monthly dashboard. Ito. So, bago tayo pumunta sa utang, kailangan muna natin malaman magkano ba yung perang pwede nating ilaan every month para sa utang. Para malaman yon, kailangan natin malaman kung ano ba yung expenses niya every month. So, una, ano ba yung income niya? Ang sabi niya for salary, mayroon siyang 41k every month. Okay, so lagay lang natin, 41,000. Next, ano pa yung mga needs niya? Sabi niya, electricity and water, 6,200. So, dito sa sheet natin, better kung magkahiwalay lahat. So, i-guess ko na lang kung magkano yung each. So, kunwari, water, 1,000. Tapos, electricity, 5,200. Okay, so next, internet daw, 1648. Tapos, grocery, 6,000. Tapos, St. Peter. May St. Peter pala siya. Okay. So, lagay natin sa category to. Actually, itong St. Peter, ilalagay ko siya sa wants, Kasi, hanggat wala kang emergency fund, hindi ko siya kino-consider as need. Kasi, lalo na 25 ka pa lang. So, parang feeling ko, hindi mo siya priority considering na wala ka pang ipon. So, lagay ko siya dito. St. Peter. Tapos, itong garage, lagay natin dito. Hindi ko lang kung yung parking siguro to. So, balik tayo dun sa monthly dashboard. So, ang sabi niya, garage daw ay 2,000. Tapos, yung St. Peter actually dun sa messages niya, ang sabi niya napababa daw niya ng 1k to. Kasi sabi niya dun sa parents niya, sila na yung magbayad dun sa kanila. Tapos sabi niya dun sa messages din, office sa Makati from Valenzuela. So, may transportation din siya na 1,000 a month. So, dito lagay natin 1,000. Ayan. So, na-plot na natin. Yan. So, as you can see, ito yung salary niya, 41,000. Tapos, dito sa left to budget, 23k na lang natitira. Kasi, itong salary niya, na minus yung needs at saka itong wants. So, ito na lang yung left to spend. Ilalagay ba natin to lahat pambayad ng utang? 23k?
So for me, hindi. Kasi kailangan mong lagyan yung savings mo. Better kung may 1K ka na ilalagay sa savings mo. Kasi kailangan mong mag-ipon para sa emergency fund mo. Okay? Okay, so balikan natin yung sa emergency fund later. Pero currently, ito yung nangyari. Ay, actually, ang pangit kasi merong 152 na natira. So yung gawin nating budget, ano na lang 1152. Para malinis yung left to budget na 22K. So, ngayon, ang mangyari, itong 22,000, yun yung full na ilalagay mo pang bayad ng utang. Okay? Yan. So, now, zero na to. Ibig sabihin, na-allocate na natin tong 41,000 na salary mo every month. Okay? So, ngayon, alam na natin kung magkano yung pwede nating ilaan every month para pambayad sa utang. Okay? So, 22,000. So, next, ito naman. Magkano ba lahat ng utang niya? So, punta tayo dito sa credit list. Tapos, kung babalikan natin yung post niya, ito lahat yung utang niya. So, ang gagawin lang natin, kopyahin lang natin lahat. Okay? So, after copying, makita natin yung sa TikTok 2K na lang. Wala siyang minimum kasi nga maliit na lang. Pag ganito, kopyahin lang natin. So, 2072, para yun yung magiging quote-and-quote monthly niya. Tapos, sa last loan, ganun din, kopyahin din natin. Tapos, same with Mabilis Cash, 2261. So, okay, na-plot na natin lahat kung magkano yung mga minimums niya monthly. Ang total is 47,000. So, ito yung kailangan niyang bayaran every month na mga minimum payments. So, next naman, kailangan natin mahanap yung mga monthly interest rate. So, usually, may kita nyo siya sa statement of accounts nyo dito sa may bandang taas. So, si OP, hindi niya nabigay yung yung mga monthly interest rate niya. So, ang ginawa ko na lang, for now, ChatGPT muna. Okay? Para lang may idea tayo kung magkano ba yung mga interest nung mga loans. Etong Union Bank personal loan, i-assume na lang natin to na 2%. Kasi from past videos, alam ko around ganito yung personal loan nila. Tapos, etong CIMB Revi, 1 to 5% daw. Siguro gawin nating mga 3. Tapos, HSBC rin, 3. Usually, pag mga credit cards na galing bank, 3 Tapos, BDO 3, CIMB 3 natin. Yan, so ginawa ko lang mga 3% yung mga banks. Ayan, so all in all, yung total ng utang niya is 500,000. Ayan, so since na-input na natin lahat ng utang niya, punta na tayo ngayon sa game plan. So dito sa game plan, automatic na malalagay yung mga utang niyo. From smallest, last loan niya na 1.7, hanggang dun sa pinakamalaki niyang utang, which is J-Gibbs. Hala, J-Gibbs pa yung malaking utang niya, no? 82K. Malaki kasi yung interest ng mga loan apps. Kung hindi nyo mapipigilan na umutang, better na umutang na lang kayo sa credit card kaysa sa mga online lending apps. And so, pero anyway, tingnan natin kung alin yung pinakamahaba yung yung timeline. Ang nanalo ay Union Bank, no? Kasi kung makikita natin, kaya importanteng malaman yung interest. Kasi, tingnan mo, 500 yung minimum na nakalagay, pero yung interest mo 900. So, ibig sabihin, kung 500 lang yung ibabayad mo monthly, puro interest lang yung binabayaran mo, hindi mo binabayaran yung principal. Ito, yung pinaka-main balance mo. Kaya tingnan mo, pag nasa 2037 ka na, hindi pa siya bayad, tapos 1 million na yung 1 million na yung balance mo. Diba? So, yun yung kaya hindi dapat 500 lang to. Okay, so ayusin natin yan later. Pero yun yung pinakamahaba as of now. So first, explain ko lang muna kung paano nag-work tong game plan tab natin. Pero kung alam niyo na kung paano nag-work tong sheet na to based on past videos, and aware na rin kayo dun sa disclaimer, then you can skip the video using the time code below. So, to simplify, dalawang cards muna yung nilagay ko. Card 1 and card 2. Unang card, ang balance ay 5K. Pangalawang card ay 10,000. Tapos parehas na minimum monthly nila, 1,000. Okay? Tapos for now, 3% yung nilagay ko ng monthly interest rate. So ngayon, automatic na lalabas to kapag nag-input kayo ng data dito sa credit list. Yan. Mag-i-input lang kayo, tapos automatic na siya lalabas. Ang ibig sabihin nito, sa card 1, from June, magbabayad kang 1,000, July, 1,000, hanggang sa umabot ng November, 500 na lang babayad mo, tapos 0 na yung balance mo. Okay, so yung card to naman, kung yung puro minimum lang yung ibabayad mo, itong 1,000, aabutin ka ng hanggang June 2026. Ito na yung last payment, tapos 0 na yung balance mo. So dito sa total payments, ito yung mga minimums mo. So diba ito, for June, magbabayad ka 1,000 tsaka 1,000. Ito siya. So, same with every month. Ito, 1,000, 1,000. For July, 2,000. Ganyan.
Okay? So for example, yung budget mo pambayad ng utang for June is 2,000. Lumabas sa left to budget 0. So ibig sabihin ng 0, na-distribute mo na yung 2,000. Napunta siya dito sa card 1, 1,000, sa card 2, 1,000 din. So ideally, enough lagi itong budget natin pambayad sa utang natin monthly. So hatakin lang natin to for now. So ibig sabihin nito, every month meron kang 2,000 pambayad sa utang mo. So kung makita natin dito, puro 0 na to sa left to budget kasi from June to October, tig 1,000 yung bayad natin dun sa dalawang card. Pero pagdating ng November, 501 na lang yung kailangan natin ibayad sa card 1. Tapos close na siya. So since 501 lang yung kailangan ibayad, may sukli kang 498. So dito natin magagamit yung sheet natin. Kasi makikita natin exactly how much yung pwede natin i-allocate dun sa ibang utang. So since tapos na to, meron ka pang extra 498, pwede mo siyang ilipat dito sa card 2. So, ang ginagawa ko, dinidelete ko lang tong 1,000 para matotal yung nandito at saka yung sukle. Tapos, kopyahin mo lang to. So, 1498.14. So, pagdating ng December, wala ka nang binabayaran sa card 1 kasi tapos na to. So, di ba dati 1,000 binabayad natin dito monthly? So, since tapos na siya, yung 1,000 na nakalaan dito, mapupunta sa left to budget. Ibig sabihin, pwede mo na siyang i-allocate sa iba. So, dito sa example na to, pwede mo na siya ilagay sa card 2. So, delete lang ulit natin para makombine yung dalawa. So, 2,000. Tapos yung next, ganun ulit, 2,000. So, pagdating ng Feb, di ba 1,000 yung minimum natin na payment dito usually. Pero kasi, tingnan nyo yung balance, 253 na lang. So, pwede nyo na siya i-full payment since meron ka pang 1,000. So, delete lang natin to para makita yung full balance. So, 1,253.40. So, 0 na rin to. Tapos mo nabayaran yung card 2. So, balik tayo. Paano naman kung sobra o kulang yung budget mo pambayad sa utang mo? So, example, paano kung may extra money ka that month? For July, kunwari. May bonus ka ganyan na 1,000. So, ibig sabihin, may extra ka na 1,000 na pwedeng i-distribute. Nasa sa'yo kung anong gusto mong gawin dito sa 1,000. Pwede mong ilagay siya dito sa card 1, pwede mo rin siyang ilagay dito sa card 2, pwede mo rin hatiin sa dalawa. So, kunwari, gusto nating unahin tong card 1 para matapos na. So, delete muna natin to para mapunta siya sa left to budget. Tapos, i-full natin siya ilagay dito. So, next naman, paano kung sa August, kulang naman yung pera mo? For example, 1,000 lang yung budget mo pambayad ng utang. So, nangyari sa left to budget, naging negative 1K. Kasi 2K yung kailangan mong bayaran, 1K lang yung budget mo. So, since negative to, kailangan mo magbawas ng 1K sa minimums mo. So, magpa-partial payment ka lang or hindi mo kayang bayaran. So, for example, ito, pwedeng 0 to. 0 na yung left to budget. Or, for example, ayaw mo ng ganon. Yung hindi ka magbabayad. So, sabi natin partial payment na lang 500. Kailangan mo pa rin magbawas ng 500. So, dito mo siya babawiin, 500 din, para maging 0 tong left to budget. So, titimplahin mo lang. Okay? So, ganon siya nag-work. Tapos, itong adjustments naman, kita gamit para kunwari may penalties ka. For example, dito, di ba, 1,000 yung minimum, pero 500 lang binayad natin. So, ang penalty kunwari ng card na yon 850. So, lagay lang natin dito 850. Dito rin, partial payment lang. So, may penalty yan. 5.8. So, lagay lang natin 850. Tapos, dito mo rin ilalagay sa adjustment. Kunwari, wala ka na talagang pera, pero nagka-emergency. Kunwari, gumastos ka ng 2,000. So, lalagay mo siya dito sa adjustments. Tapos, kung mapapansin mo, hahaba yung yung payment mo. Kasi, yun nga, nadagdagan kasi yung utang mo. So lastly, before tayo mag-start, disclaimer lang din na hindi to professional advice, okay? So pinapakita ko lang kung paano gamitin tong Google Sheet na to para ma-visualize nyo kung paano i-allocate yung budget nyo pambayad ng utang. Hindi yan nasa inyo kung aling cards ba yung una nyong gustong bayaran or aling cards yung partial payments muna. So right now, I'm just showing you one possible way to do it. This isn't necessarily the best method since hindi ko naman talaga alam yung current situation nyo. So, it's just what made sense to me right now. Okay? So, kailangan nyo pa din mag-research ng sarili nyo. Tapos, i-adapt nyo lang tong tool to what works best for you. With that said, let's continue. Okay, so start tayo. So, kung maalala nyo, yung budget natin pang bayad ng utang every month ay 22,000. Okay? So, lagay lang natin siya dito, 22,000. Tapos, hatakin ko lang pababa kasi every month, ito yung budget niya, pang bayad ng utang. Tapos, tinanong ko din siya regarding bonus since malaki yung impact nun pambayad ng utang. So, ang sabi niya, every December daw meron, buong sweldo daw niya, which is 41K. Okay, so lagay lang natin dito, December. Ito.
So, 22K na usual na na pambayad sa utang, tapos 41,000 na sakot. So, kapahin lang natin to every December. Ayan, 3 taon kunwari na merong bonus. So, tapos, kailangan din natin to ilagay. Kasi, di ba remember dun sa post niya, ang sabi niya, mag-Hong Kong sila. So, yung projection niya, ang magagastos nila 60K, 23,000 daw sa HSBC, tapos BDO 40. So, kailangan natin yan ilagay dito sa adjustments. So, December, di ba? Ito. Ngayon, itong HSBC, kung puro minimums yung ibabayad mo, matatapos ka by April 2027. Pero since nalagyan natin siya ng 23,000 sa December, matatapos siya, hindi siya matatapos. Okay, kasi, ang mangyayari kasi, di ba, ang payment mo 500 lang. Pero yung mga interest kasi, dahil dito sa 23,000, nagiging 1K, tumataas, ayan. So, ibig sabihin, yung 500 na payment mo, interest lang yung binabayaran, kulang pa. Kaya hindi siya nababaos dito sa main balance mo. Okay, so try din natin yung sa BDO. Ito, BDO. So, December. So, currently, matatapos siya hindi siya matatapos. Kasi 930 yung payment eh. Tapos yung interest mo nasa 1-ish. Pero let's see, paano kung idagdag natin tong 40,000? Kapag dinagdag natin tong 40,000, tingnan mo yung pag nasa 2037 ka na, 3 million na yung utang mo. Pag 930 lang yung pag 930 lang yung binabayad mo monthly. Okay, so ayusin natin yan later. So yan, na-input na natin lahat, no? So let's start. So dito, negative 25K yung left to budget. So kailangan magbawas ka ng 25,000 sa mga minimum mo. So magbabawas na tayo. So usually, ang ginagawa ko dito, tinitingnan ko muna yung mga maliliit yung interest rate, tapos baka pwedeng yun yung i-partial payment lang. Pero kasi itong HSBC, 500 na lang, oh. Maya Credit, 500. Medyo tight kasi 25K yung kailangan natin ibawas. Kasi ang gagawin natin muna, yung priority kasi natin itong tatlo para matapos na siya. So, magbawas tayo somewhere. Sa tonic muna, 500. Tapos, kailangan magbawas pa ng 22K. GCash loan, 500. Atomy din, 500. Ayan, walang choice kasi dami natin kailangang ibawas talaga. Kasi hindi enough yung pera mo. CIM Brevi, bawasan natin, 500. Para at least meron kang partial payment kahit partial. Hala, binawasan na natin lahat. Wait lang 500 din to. Sige pa, more pa. 500. Tapos Maya loan din. 500 muna to. Kasi kailangan maluwag yung sa harap Tapos SPay later, 500 din natin to. Ayan, so positive number na siya. Okay? Yan, so ang priority mo ngayon is itong nasa harap. Bayaran mo na to para matapos na. Last loan, TikTok, tsaka mabilis cash. Okay? Tapusin mo na yan. So, close na to ngayong May, itong 3. So, hide ko na muna since tapos na siya. So, since nag-adjust tayo, di ba, ng mga partial payment lang, meron ka natirang 789. So, ang gawin mo na lang, dito mo siya ilagay sa harap, sa last pay. Dinilit ko muna, tapos copyhin mo lang 1596.02. So, ayan, so 0 na to for May. For June naman, so, kung makikita mo, puro negative to, di ba? So, ibig sabihin, intense yung partial payments lang yung kaya mo gawin. Ayan. Nari, ito, tonic, puro 500 lang muna. Tapos, itong sa GCash, 500 lang din muna. Tapos, nandito siguro. Try muna natin yan. Ito rin sa tonic. Tapos, ano pa ba? Itong Atomy, 500 lang din muna. Yan. Tapos, ito ding bill is 500 din muna. Shocks. Tingnan natin na kung may pwede. Sige, isa Revi na lang siguro. Ito, 500. Kulang pa din Sa CIMB, 500. Ayan, positive number na to. Okay, so, since positive number na yan, pwede natin siya idagdag dito. Ito, delete natin para mapunta siya doon. Tapos, copyhin lang natin. 1727.12. Yan. So, 0 na tong for June. July na tayo. 921 yung natitira mo since nagbawas nga tayo. So, ganun ulit. Ilagay mo lang ulit siya dito. 1727.12. Tapos na tong July, August ka na. May natitira kang 11. Pero kasi itong sa last pay, tapos mo na siya by August. Yan, 592 na lang natitira by August. So, hide na natin to. Tapos na So, August, may sukli ka pa na 1134. So, saan natin to ilalagay?
1134. Dito na lang siguro sa tonic. Delete natin to. Tapos 1634.74. Ayan. So, 0 na to. So, next, kung makikita mo, September, October, November, puro negative number sila. So, kailangan natin bawasan yung mga minimums mo since negative mga to. Okay? So, ganun uli. Magbawas tayo. Ito, gawin nating 500. Tapos, ito siguro, Atomy. Puro lending apps pa naman to. Yun nga, di ba sabi nila makukulit yung lending apps. So, pero wala rin tayong choice kasi, kunwari, kahit to Revi, 500 na natin, kulang pa din. Ito, 500 natin CIMB. Kulang pa din. Maya Loan, BDO. Kasi maliit na lang naman yung payment nito sa Union Bank. Personal loan, tsaka BDO eh. Sige, ano pa ba? Tingnan natin sa harap pa kung ano pa yung pwedeng bawasan. Kaya sabi ko sa'yo ka lang mag-Hong Kong. Tayo pang kailangang bayarang utang. Eto, hindi ko muna babawasan to sa Tony kasi ang priority natin itong nasa harap eh. So, itong nasa buntot tayo bawawas. Eto, bilis pala. Pwede bang bawasan to? 500. Negative pa din. Kailangan pa rin bumawas. Hala. Try natin Atomica siya. Kasi wala ka ng choice eh. 500 to. Actually, try nga natin 500 mo na rin tong SPay later. 3 buwan. Para maluwag ka dito, pwede mong ilagay sa harap. Itong sa HSBC mo, iiwan ko na lang siya dito. Actually, better kung sa ibang card mo to ilagay eh. Kasi patapos na tong balance mo sa HSBC. Pero kasi hindi ko kasi alam kung ano yung status ng mga credit limits mo eh. Baka dito lang talaga sa HSBC kasya tong 23,000. So, iwan ko siya dyan. Pero kung kaya mo ilagay sa ibang card, tapos tapusin na muna tong HSBC, gawin mo gano'n na lang. Pero since ito yung binigay mo, ito yung will work with this. Okay? So, yan. Okay, so September meron tayong 4.8 since nagbawas nga tayo dun sa ibang cards. So, delete muna natin to para makita yung total. Kulang pa din. So, 10K kasi yung balance mo. 8K lang to. So, 8202.35. Yan, okay. So, 0 na tong September. October naman, 6.1. Yung natitira mong left to budget. Ito, tapos na tong tonic mo. Okay? So, congratulations. Mapi-free up tong 3.3 mo para pambayad sa utang. So, hide na muna natin to. Since tapos na siya. Congratulations. So, etong October, 6.1, saan natin to ilalagay? 6.1. Dito natin ilagay sa GCash loan. Kasi diba 2.2 dapat na yung usual payment niya. So, gayahin lang natin yung legit na minimum payment niya. 2284.66. Okay? So, same with the next November. Ayan. Tapos may 4,000 ka pa na pwede i-distribute. So, saan natin ilalagay? Pwede mong i-distribute between Atomy and Bilis or pwedeng dito lang sa Atomy. So, lagay natin sa Atomy na lang muna lahat. Dinilit ko muna tapos ilagay natin to 4847.13 para 0 na tong October. Tapos November na tayo. 6.4 yung left to budget mo. So, tingnan natin. Saan natin to ilalagay? Kasi tingnan mo, halos bayad ka na dapat sa HSBC by November. Pero kasi dahil dito sa December mo, balik ka ulit sa malaking utang. So, ganun na lang siguro ulit sa Atomy na lang natin ilagay ito. Delete muna natin to. Tapos, kopyahin natin to. 6917.69. Nakikita ko ng dulo ng Atomy. Okay. So, December na tayo. Ito yung may bonus ka. So, supposedly, malaki yung budget mo for pambayad ng utang. So, meron kang 31K left to budget. So, saan natin siya ilalagay? Nga pala, sabi mo nga pala, no, na ilalagay mo yung pera mo ng December bonus for pambayad sa utang ng trip. So, dito pala yun. Okay, so tama-tama. Delete natin to. Tapos, ang kailangan mong bayaran, ito, 29. Okay, so 29,692.17. Oh my God, shucks. Okay, so bayad na yung HSBC mo. Congratulations. Okay, so pwede natin to i-hide since bayad na siya by December. Hide na natin. Tapos may sukli ka pa actually na 1.8. So, ganun ilagay lang natin siya sa, ito. Yung Atomy pala, bayad na rin by December. Ayan, no. So, close na rin natin siya. Congratulations. Hide natin. So, saan natin to ilalagay? 1.8. For me, sa Maya na lang. Kasi, para matapos na rin to. So, delete lang natin to. Tapos, dagdag natin to. 2329.98. Kailangan pa kasing ma-free up yung ibang cards eh. So, next 0 na to. January na tayo. Okay, New Year na. So, negative number to. So, kailangan natin magbawas ng partial payments.
So, dito na lang sa Revi uli. 500. Ayan. Tapos, Atomic Cash siguro. Try natin. 500. Ayoko sana sa online apps magbawas pero wala tayong choice eh. Ayun. Tapos, kulang pa ba? Kulang pa rin. Saan tayo magbabawas ng 500? Dito na lang sa Billies. 500 natin to. Ito, January. Okay, so may free ka na 3.5. Pwede natin siya ilagay dito. 40, 17.68. Ito wala pang hindi ko pa nilalagay yung mga penalty kasi hindi ko sure kung magkano yung penalty eh. Kunwari ito, 'di ba 50 lang yung binigay natin. Dito sa adjustments kaya mo ilagay yung mga penalty. So dito, sabihin natin sa CMA. Again, lang to Hindi ko kasi sure kung magkano. Sabihin natin 1,000 to. Yung penalty. Lagay mo dyan. Tapos yung sa Union Bank, binabayaran mo naman. So, okay lang. Itong Atomic, kunwari, 1,000 din yung mga penalties. Okay. So, basically, hindi ko alam kung magkano talaga yung penalty. So, kailangan mo i-research yan. Pero, for sure, merong penalties yan. Yun yung point, okay? So, next, dito na tayo sa Feb, no? Kailangan pa rin magbawas ng negative 400. Saan kaya natin to ibabawas? Dito na lang? Sa bill is 500, 500 din to. So, since nagbawas tayo dito, may budget ka pang lagay sa Maya Credit. Delete na natin to. Tapos, kopyahin lang natin to. 40, 17.68. Okay? So, 0 na to. Punta tayo ng March. By March, di ba ito yung usual minimum natin, 500. Pero kasi 134 na lang ang titira, so pwede mo na buuin yan. Delete lang natin, tapos kopyahin natin tong balance. 634.66 para ma-close mo na tong Maya Credit. Okay? So, okay na to by March. Tapos by March din, yung GCash loan mo, tapos na rin siya. So, dalawa yung matatapos mo ng March. So, hide na natin to since tapos na. Okay. Meron ka pang sukli. Meron ka pang pwede i-distribute na 3.5. So, lagay lang natin sa Billy. So, delete natin to. Tapos, lagay natin tong full amount. 4,098.35. Okay. So, 0 na yung March mo. April na tayo. Negative number ulit. So, kailangan natin magbawas magbawas ulit dito sa likod. So, 500 natin to. 500 din to. Pero negative number pa rin siya. Kailangan mo pa rin magbawas. Next na pwede bawasan. Ito siguro Atomic Cash. Para medyo malaki yung makuha mo. Siguro na lang. 2,000. Kaya ba? Ayan, 2,000 lang. Para lang mag-positive number. So, since positive number na to, ganun ulit, delete lang natin to. Tapos, i-kopyahin lang natin tong full amount. 5,302.34. Okay. Tapos, kulang pa din. Meron ka pa rin balance. 0 na tong sa April. Pagdating ng May, bayad na tong bilis mo. Tapos, may sukli ka pa na 1,400. So, i-hide na natin tong bilis. Tapos na siya by May. Ayan, okay. Nababawasan na. Okay, so, pagdating ng May, saan natin to ilalagay? 1,400. Dito na lang CIMB Revi. Kasi yung legit na minimum nyo, 1,400 eh. So, kopyahin lang natin yung legit ito. 1,425.97. Okay. Tapos, may 550 ka pa. Saan natin yun ilalagay? Siguro dito sa Atomic Cash. Kasi, yung legit niya kasi 3,900. 2,000 lang yung payment dito. So, ilagay na lang natin yan. 2,550.66. Okay? So, 0 na tong May. Pagdating ng June, meron kang left to budget na 2,400. So, saan natin siya ilalagay? So, lahat naka-minimum na by June. Okay. So, simula June, ilagay yung payment dito sa harap. Kung ano yung pinakamaliit. Okay, so dito delete natin to para ma-add dito. Tapos kopyahin lang natin 2,973.59. Ayan. Tapos yung next natin July. Ayan, 0 na. Next natin July. So ganun ulit, delete lang to para madagdag dito. Tapos kopyahin to. 4,973.54. Okay, so 0 na tong July. Tingnan natin kung may bayad na. Ito. So, tapos na yung pagbabayad mo ng SPay later pagdating ng July. Ito. Okay? So, hide na natin to. Okay? So, next, August, meron kang left to budget na 5,500. So, lagay ulit lang natin sa harap. Delete to, kopyahin to, 6046.04 para ma-0. Ayan, 0 na. So, ganun ulit. September, delete lang to, tapos kopyahin to. Pero kasi dito, 3,500 na lang yung kailangan mong bayaran eh.
So, pasok na siya sa left to budget. So, i-full payment mo na siya. So, 3506.83. Ayan, okay. So, 0 na. Tapos, may sukli ka pa na 35. Okay, so, tapos na tong Maya Landers by September. Hide natin. Good job. So, next, by September, tapos na rin tong Atomic Cash mo. Ayan, no? Last payment mo. So, hide na rin natin tong Atomic Cash. Hide. Okay, so, next. So, ganun alam may left to budget ka. Siguro taasan natin tong sa Union Bank. To gawin natin 2,000 na. Kasi, para ma-beat tong monthly interest. Kasi 1,1 yung interest mo. Tapos, kung 500 lang binabayad mo, lalaki talaga siya. So, gawin natin 2,000 dito. Hatakin lang natin. Tapos, may natira ka pang 2,000. Lagay mo lang dito sa CIMB Revi. Delete natin to. Tapos, copyhin natin to. 35. 15.87. So, 0 na. So, pagdating ng October, actually, sarado na tong Maya loans mo. Tapos na siya. Pwede mo nang i-hide to. Ayan, hide natin. Congratulations, nabawasan ulit ang cards mo. Ayan. So, meron ka pang 8,4 na pwede i-distribute. So, ganun ulit, ilagay lang natin dito sa harap. So, maging aggressive na tayo dito sa CIMB Revi. 9874.86. So, lahat ng extra money dito mo ilalagay para matapos na siya. So, ganun ulit, delete natin to. Malilipat siya dito, copyhin lang. 12,047.51. So, December na. Delete natin to. Tapos, makikita mo yung balance mo dito, 6,820 na lang. Meron kang 53,000 kasi may bonus ka. So, copyhin mo lang tong balance para ma-zero na. 6,820.33. Ayan, sarado na. Congratulations. Tapos na tong CIMB Revi mo ng December next year. So, since malaki yung bonus mo, may sukli ka pa na 46K, sa natin siya ilalagay. Dito na, lagyan na natin tong BDO. Kasi yung mataas yung interest nyo, 3,000. Taasan natin to 5,000 na siguro to. Para bumilis. 5,000. Tapos, actually itong G-Gibbs, pwede mo na siyang pwede mo na siyang i-full pagdating ng December. Delete na natin to. Delete to, tapos malilipat dito. Copyhin lang natin tong full amount para ma-zero na siya. 17,146.31. Okay, so 0 na. Tapos na tong G-Gives by December next year. Congratulations. Yes, hide na natin. Okay, so meron ka pang natitirang 28K. Isa natin siya ilalagay. So siguro lagay natin siya dito. Pataasan pa natin tong Union Bank. 5,000 na rin kaya ito. 5,000 na rin natin to. Yan, 5,000 to. Tapos actually may sukli ka pa na 25. Saan natin nalagay ito? Siguro dito na lang sa video para mabawas-bawasan kasi ang laki na nung mo Lumaki kasi yung interest mo dito dahil dito sa pinangkongkong nyo. So, siguro i-full mo dito ng lagay. Video. I-full mo dito. Delete natin to. Tapos itong full 30K, lagay natin dito. 30,440.92. So, yung pang-Hongkong nyo this year, mababayaran mo siya next year. Okay, so next naman, ano na tayo? January na tayo, no? So by this time, itong January, no? January 2027, 4 na lang yung cards mo. So ganun na lang, maging aggressive na lang tayo dito sa harap sa Union Bank para may matapos ka na card. Kasi 5,000 naman na yung natin sa video Actually, gusto mo dito na lang ilagay sa video kasi parang medyo malaki siya So dito na lang natin dito na lang tayo magbawas. So, dinelete ko lang, tapos magkano to? Puro 13K. So, copyhin lang natin. 13,407.56. Aggressive tayo sa video. Tapos, copyhin lang natin. 3 months. Yan. So, 0 na. May na tayo. Meron kang 16K for distribution. Saan natin ito ilalagay? So, siguro continuous lang na ganun. So, 5,000 dito. Tapos dito, 13K. Yan. Okay. So, ganda yung mangyayari. 0 na sa June, di ba? Yung July, 12K pa yung left to budget mo. Etong Union Bank mo, yung balance mo, 395 na lang. So, i-full mo na yan. Full payment na. Win mo, 5395.14 para maging 0. Yes, 0 na ang Union Bank. Congratulations. Hide na natin yan. Okay, so may natitira ka pang 12K to distribute. So, ito na yung next video. I-full mo na rin. Kasi ito yung minimum payment mo, di ba? 930.
Tapos, meron ka na lang balance na 1.6. So, delete natin to. Kopyahin natin to. 2610.38. Okay? So, pagdating ng July, bayad na rin tong BDO. So, hide na natin to. Tapos na siya. Okay, so good job. Dalawa na lang, dalawang cards na lang. So, for this one, ang gawin mo na lang, delete natin tong dalawa. Ang total mo kasi na left to budget, 13K. So, siguro isang 5,000, tapos isang 8,994. 8,994.48. Yan, okay. Yan, umikli na ng wagas. Good job. Okay, so pagdating dito sa August 2027, 2027 na to no? Naalala mo yung pineg kasi natin, meron kang 1152 na sinasave, di ba, every month sa sa bangko mo. Yan, ilang months na ba yung nakalipas? So, from May 2025 to August 2027, 28 months na yon nakalipas. 28 months times 1152. Ito yon yung savings mo. So, dapat meron ka ng 32,000 sa bangko mo by then. Okay? Ayan, dito. So, ikulayan ko lang. Ayan. So, dapat dyan, ganito na yung savings mo. 32K. Tapos, kasi dito, since medyo maluwag ka na, maluwag in a sense sa dalawa na lang yung binabayaran mo, tapos parang 1+-ish na lang tong dalawa, ang gawin na lang natin, bawasan natin tong budget mo pambayad ng utang. Kailangan mo itaas kasi yung savings mo. Kasi magkano ba dapat yung savings mo? So, ganito, August 2027 to. So, gawa tayo ng isa pang sheet. August 2027. Ito na, August 1, 2027. So, sabihin nating August na. By this time, afford mo na taasan na tong budget mo. Kasi by this time, yung actual mo, di ba dalawa na lang yung mo? Dalawa na lang tong binabayaran mo, CIMB na 1.8 tsaka 1.7 Union Bank PL. Ito siya, actual 3.5. So, pwede mo nang bawasan tong budget mo pambayad ng utang to, sabihin nating 1,000. Ay, sorry. Kunwari na lang, 10,000 for now. Ayan. Tapos, yung matitira, tong left to budget, 12,000, ilagay mo siya dito. So, delete natin to. Ayan, 13. So, 13 na to. So, ibig sabihin, simula August 2027, medyo malayo pa. Pero para lang makita mo na yung yung mangyayari. Simula August 2027, magsisimula ka na mag-ipon ng 13K every month. Kasi magkano ba yung kailangan na nasa bangko mo? Punta tayo dito sa calculator. Yung emergency fund kasi, kunwari may mangyari, dun ka kukuha ng pera para hindi ka uutang. So magkano ba yung kailangan nasa bank mo para maging quote-unquote secured ka? Monthly expense mo, ito siya. Itong 38,000. Gawin 39,000, okay? Tapos ay meron pa palang once na 1K. So 40,000 kunwari. So monthly expenses mo, 40,000. Times 6 months. So, ang number mo for emergency fund is 240,000. So, dapat may 240,000 ka sa bangko mo. Okay? So, yun yung hinahabol natin. Kaya kailangan maglagay ng 13K dito. Okay. So, punta na tayo sa game plan ulit. So, by this time, August, 10K na lang yung budget mo pambayad ng utang. Okay? So, hatakan ulit natin. Ayan. So, dito, sa left to budget, may 6K ka pa. So, ganun ulit, ilagay lang natin. Siguro dito itaas natin, 3,000 na tong payment mo dito. Tapos yung mga extra lagay natin dito. So, 7,000 to. Ito naman, ganun din. So, puro 7,000 na. Ayan, okay. So, August, 7K to 3K. Hanggang sa pagdating ng November, mababayaran mo na to. CIMB, tapos mo na siya. 1.6 na lang yung last payment mo. Okay? So, tapos na siya. Hide na natin. Tapos, may sukli ka pa na 5.3. So, lagay mo lang siya dito. Ayan. So, delete natin. 8.36.14. So, December, ito kasi yung may bonus ka eh. Pero 10K lang muna yung gawin natin. Since kailangan mo mag-save, diba? So, ganun uli. Delete lang natin. Pero 11K na lang kasi to eh. So ang pwede mong gawin, taasan mo na yung budget mo dito since may bonus mo naman to eh. So, taasan natin to 12,000 para pasok na yung pasok to. 11,523.38. Okay, so tapos ka na magbayad ng utang mo by December. Congratulations. So, medyo matagal siya. Ayan. Yan. Ito yung dalawang may changes. Okay? Ito tapos na to. So, tingnan natin actually, paano yung itsura ng December mo.
Duplicate natin. December 2027. Ito, December. Tapos ito rin, December. December 1, 2027. Tapos ito rin, December 31, 2027. Kung makikita mo yung actual mo na utang, ito, 11K. Tapos yung budget na gagawin natin, di ba dito sa game plan natin for December, 12,000, di ba? 12,000. Pero kasi yung budget mo dito, sa December malaki, di ba? Plus, ano ka? Plus 41,000, no? Since may bonus ka. So, meron ka pang left to budget na 39,000 kahit na buuin mo na yung utang mo. So, ibig sabihin, December naman, pwede kang maglagay siguro sa social mo na celebratory mo naman to since tapos ka na magbayad ng utang. So, siguro hanggang kahit 5K. Okay, tapos yung natitirang 34,000, ilagay mo dito. So, 47, 152. Yan. So, 0 na. Ayun, so ganun yung mangyayari. Okay, so review lang. So, simula May hanggang July, nag-iipon ka ng 1,000-ish per month, di ba? Dito. So, ang labas nun ay 32,000, di ba? Tapos, August to November, 4 na buwan, meron kang sinasave na 13,000. So, ang mangyayari niyan, 13,000 times 4 months, 52K. Plus, i-add lang natin yung savings mo nung nakaraan, yung 1,000 each, di ba 32,000 yun? 84,000. So, dapat by November, meron kang gantong amount of savings, 84,000. Okay? So, by December, meron kang 47K na pwede idagdag sa savings mo. So, ang mangyayari niyan, dito mo lang siya i-add. Plus 47,000. So, may 131,000 ka na by December 2027. Itong amount na to. Yan. Dapat nasa savings mo na to. Tapos, kulang pa to actually eh. Kasi, di ba dapat ang kailangan mong habulin para emergency fund 240,000. So, ang nangyari niyan pagdating ng January, pinaplat ko na para alam mo na yung galawan. So, pagdating ng January, ito na, wala ka ng budget para sa utang eh. Tapos ka na magbayad sa lahat eh. 0 na to. So, mangyari, magkakaroon ka ng 12,000 na extra. So, pwede mo siya ilagay dito sa savings mo. So, gayahin mo lang to. Ay, ba't 59 to? Kasi yung sa salary nga pala. Yun yung may bonus eh. Yan. So, delete mo lang. Ito yung normal, 41K. So, yun. Ilalagay mo lang to dito. Full amount. 18,152. Yan. So, every month after mo magbayad ng utang, pwedeng ganito na yung galawan mo. Tapos, yung mga sukli mo dito sa actual, kasi dito may log part eh. Ito, transactions. So, everyday magsusulat ka ng transactions mo. Tapos, sabihin natin na may mga sukli ka dun sa actual. Kunwari, yung electricity nyo, 4K lang. Kung may sukli yan, ilalagay mo lang lahat sa savings. Ganun yung mangyayari. So, tinanong ko siya actually kung ilang taon yung aabutin. So, sabi niya 3 years. So, tingnan natin. 3 years ba yung inaabot? So, kung makikita natin, 32 months yung aabutin. Okay? So, around 3 years kasama na yung emergency fund mo. Ayan, so kita mo na yung bird's eye view. So, ang suggestion ko lang, dun sa 3 taon na yun, huwag ka munang mag-travel. Kasi kunwari magta-travel ka, lagay mo ulit sa BDO. Kasi itong yung travel nila ngayon, aabotin ng 60K, di ba? So, kung kunwari lalagay natin siya ulit dito, kunyari December ulit next year, mag-travel ka ulit, 60,000. Kasama ulit yung parents. Aabutin ka na naman ng ilang taon. Although minimum naman na to. Pero yun yung point. Ang gawin mo muna, ang priority mo, bayaran mo lahat ng utang mo. After nun, kailangan mo makomplete tong emergency fund. Para kung kunwari, may mangyari, hindi ka uutang, may pambayad ka. Okay? So, ayun, yun yung future mo 3 years from now. Kapag di ka nag-travel. So, di ko sure kung kaya mo yun na 3 years na walang galawan. Pero wala, yun talaga yung kailangang mangyari para bayaran mo lahat ng utang. Mag-celebratory, ka na lang. Christmas ka ng December 2027. So, yun lang. Kung may suggestions kayo kay OP para mapabilis pa yung pagbayad niya ng utang, mag-comment lang kayo down below. Good luck sa'yo, OP. Thanks for watching, guys. See you next video.